So we have to reform Comelec once mapunta ka dyan sa Senado. Isa yan sa request ko sa inyo. Reform Comelec. Kasi walang mangyari sa bayan ito pag ang Comelec ay bawat eleksyon manalo. Yung panalo, italo. Yung talo, ipanalo. Kung magbayad ka, Sek, bilang isang dating kabinete ng dating administrasyon po, no? Pwede niyo po ba, kumakailan na po kasi may mga lumalabas na simpleng dayaan sa parating na elections. At meron na pong ilang mga video dito na nagsisilabasan na. Pwede niyo po ba kami bigyan ng idea or bigyan ng solusyon kung paano maiiwasan itong dayaan sa parating na elections? alam mo, hindi ito bago ang dayaan. Matagal na akong sumasama sa advokasya paano na hindi madaya ang mga mabubuting tao katulad ni senatorial candidate JB Hinlo at sa party list na IBP. Alam niyo po, ang advokasya ng mamayang ayaw sa dayaan ay kailangan talaga na proteksyonan itong mga kandidatong nararapat ihalal pero hindi mahalal dayain lang kanila mga boto ng mga taong sumusuporta bumuboto sa kanila. Kaya nga, kaninang umaga sumasama kami doon sa mga panawagan ng ibang grupo doon sa kontradaya, doon sa People's Initiative na nagkumbuni-kumbuni yung mga non-government organization, NGOs kanina sa Comelec. Nakikisama tayo dahil ayaw natin na mangyari ngayon yung mga usual na ginagawa ng mga mandayara, especially sasabihin ko na lang na yung Comelec ang talagang sila, ako, I can accuse them squarely because I was once an executive officer of the Foundation for Clean Election who fought electoral fraud in the 90s, in the mid-2000. Tagal na ako na lumalaban sa kontra sa daya. Kasi nakikita ko, pwedeng Comelec, ipanalo yung talo. Pwede sa Comelec, ipanalo yung talo. Ganon. Ganon naman ginagawa nila. In fact, I can accuse Chairman Garcia was once kontra namin yan noon sa protesta namin. Kasi abogado siya doon sa Nandaya. Ngayon, nagiging Comelec chairman siya. Ngayon, talamak ang mga accusations ng kanyang mga ginagawa. Anong sinasabi ni Glenchong? Atty. Glenchong? Doon sa Butuan, nung isang araw nagkaroon ng testing sa ECM, Automatic Counting Machines. Sa isang barangay sa Butuan, barangay Santo Niño, sa isang presinto doon, binoto si Ching Plaza, pati 12 niyang kasama. Ang lumalabas, yung boto ni Lawrence. At saka, yung mga kasama ni Lawrence, yung kalaban niya sa politika doon. So, sino may kasalanan? Hindi naman kasalanan ng mga kandidato yun. Kasalanan yung Comelec. Kasi sila ang gumawa ng system. Di ba? Kaya nga, ang panawagan ngayon para masolusyon. Pero itong short-term solution, may long-term solution yan. Ang panawagan ngayon, dapat picturean, dapat ang mga poll watchers, picturean nila, i-allow sila ng Comelec, picturean yung BBPAT, Voters Verification Paper Audit Trail, BBPAT, yung resibo. Kasi yun ang gagamitin ko mo in case hindi makatugma yung nabilang at saka yung resibo. Yung resibo lumalabas. Lumalabas, di ba? Yun, that is the danger now. Bakit ginagawa ngayon yan ng Comelec? Kasi, sino ba si Garcia? Di ba, inapuin siya ng presidente? Saan yung loyalty niya? Sa taong bayan o sa presidente na nag-appoint sa kanya? Kawawa ito mga taong katulad ni GB Hinlo. Potential leader. May magandang hangarin para sa bayan. Pero, ang nakaluklok doon, yung mga buhayang pabalik-balik. That's why we are mad. Mamamayang ayaw sa dayan. Babatukan namin yan. Kaya
inaalok namin ang lahat ng mga citizens sa bansa. Lahat kayo. Go out and watch sa mga boto natin. Demand, BB-Pat, picturean natin yan. Kasi yun lang muna ang solusyon. Pero ang long-term solusyon to, sa mamayang ayaw sa dayan. Kung may pagkakataon mahalal yung party list, ABP at saka si senatorial candidate JB Henlo, ang request ko sa kanya, i-amend mo yung constitution, i-amend mo ng constitution yung provision ng COMELEC na dapat ang mga commissioners diyan hindi appointed ng presidente para hindi sila partial. That all the commissioners na magawang commissioners rose from the rank, will rose from the rank. Yung taga-COMELEC mismo, yung pataas ba, seniority, within the may mga employees kasi sila yan ay mga accountable, civil service, di ba? Mga eligible sa career. Yun ang dapat kasi kung magkasala sila, managot sila sa batas. Yung mga commissioner, paano yung managot? Tingnan mo si Bautista. After election, nagkamal ng offshore accounts, maraming pira, lumayas na sa Amerika. Ngayon, nababalita, marami ng offshore accounts kasi nag-umpisa na siyang bayaran Di ba? Binibinta na and COMELEC is the greatest boat sailors in the history of the country. Kaya nga, Senator, mahalal ka, reform COMELEC. Yun ang isang ahensya na sinira ang ating demokrasya. Instead na ipairal nila ang demokrasya, sila ang dahilan na iba, nagkawatak-watak ang taong bayan dahil sa COMELEC na yan. Sila talaga ang dahilan bakit nagkagulo ang bansa. So we have to reform COMELEC once mapunta ka dyan sa Senado. Isa yan sa request ko sa inyo. Reform COMELEC kasi walang mangyari sa bayan ito pag ang COMELEC ay bawat eleksyon manalo. Yung panalo, italo. Yung talo, ipanalo. Kung magbayad ka, kaya nga, kausap ko last time si former Governor Art Yap, nakita kami sa Makati. He's running for party list. Ito, do not be discouraged sa ibang bantayan natin. May party list tayo dito. Sabi ko, tibiro ko, napasok ka naman sa papanalo na naman COMELEC. Sabi niya, hindi nga, Yusik, puno na daw Yusik. And I know for a fact, there is now what we call cheating room ng COMELEC. Dahil doon gagawin ng factory na sinong papanalo ng party list. Alam niyo yung 6 million vote of printed ballots? Ang printed ballots, that is genuine, that is authentic. Pero sinunog ba? Saan yun? Yun nga. Sinunog ba? Isa sana yan sa itatanong ko sa inyo. Sinunog ba? Kung nasaan ngayon yung Kaya nga, error daw na Okay. Kasi authentic yon at genuine, babasahin yon. So, malamang shaded na yon. Shaded na yon at yung cheating room, yon may ECM doon, bilangin yon, then nakatransmit na, yun ang panalo ng mga party list. I'm not discouraging you, but I'm just exposing this kagaguhan na ginawa ng COMELEC. Kasi galing na ako dyan. I was once an executive officer of the Foundation for Clean Elections na lumalaban sa mga daya na ginagawa ng COMELEC. Hindi taong bayan ang nandaya. COMELEC ang nandaya. Dahil kung taong bayan ba, COMELEC, sitahin nila, bakit kayo mandaya? Hindi. COMELEC ang mandaya. Because nandyan sa kanilang sistema. Nung araw, dagdag bawas, that is during manual election. Nung ginawang automated high-level na hacking. high-level ang daya. High-level ang daya. That's why, Senador, babantayan namin ngayon ang conduct of election. Pero, pag makita namin na talagang hindi makayang bantayan yung dayaan dahil nakapwesto na yung mga daya dyan. Yung mga kasama ko kanina, di ba? Yes. Di ba? Sumigaw sila. Pag people power na tayo at we will reform the system including the COMELEC who is the culprit of all this problem in the Philippines. Kay Attorney JB Henlo at saka sa ABP party list, kumakandidato po kayo ngayon, sir, itong mga
usap-usapan ngayon na di umano baka magkaroon ng dayaan, itong halalan, hindi mo ba kayo natatakot na baka isaw kayo sa madaya? I am running based on faith. Based on faith. Hindi ako mayaman, hindi ako sikat noong last year, nung pag-file ng candidacy, hindi pa ako kilala, hindi ako kasama sa survey. Within PDP Laban, challenge pa yung nomination ko dahil nga I do not have the resources, I do not have yung kasikatan, wala sa survey. But, naniniwala ako at yung mga nag-nominate sa akin na taga-Negros na kailangan ako ng bansa. Dahil dala ni Attorney J.V. Hinlo ang pinakamagandang national economic program sa lahat ng mga senadors. Sa lahat, ako po ang may dala ng programa nakapagbabago sa ating bansa, lalo na sa ekonomiya. Pinag-aralan ko yon nung nasa Land Bank ako, yung problema sa politika nung nasa DILG ako, yung problema sa korupsyon nung nasa Presidential Anti-Corruption Commission ako. Kung hindi ako lalaban at matatakot dahil nga sinasabi na dadayain ka lang naman dyan dahil wala kang pera, kung hindi lalaban ang isang Attorney J.B. Hinlo, wala na pong buwas damlag. There won't be any future for the country. Mamamatay na lang tayong lahat. Mamamatay ako hanggang salita lang, hanggang coffee shop lang. Kaya, binibigyan ko ng pagkakataon ang demokrasya. Binibigyan ko ng pagkakataon ang COMELEC. Binibigyan ko ng pagkakataon ang taong bayan. Sa election process, sino ang pipiliin nyo? Yung kumakanta, sumasayaw, nag-a-acting, recycled, maraming pera, o yung abogado, na dekalidad na abogado, na may programa. Taong bayan mag-uusgan yan. Sa electoral process. Sa counting, binibigyan natin ng pagkakataon ang COMELEC. COMELEC, dapat po ang manalo ay yung talagang gusto ng tao. Hindi po pwede na gusto ng makina. Dapat yung gusto ng tao. Yung COMELEC, importante kayo sa ating demokrasya. Give us the will of the people. Kung gusto ng mga tao, ganitong pamumuhay sa Pilipinas na gustong-gusto nila yung pamumuno ni President Marcos, di mananalo ang alyansa. Mananalo ang alyansa. Ano magagawa namin? Pero kung gusto ng mga taong bayan, PDP Laban straight, Duterte 10, ibigay nyo sa amin yan. At kayo ay magiging parte sa pagbabago ng Pilipinas. Yun po ang panawagan ko sa COMELEC. Now, sa demokrasya, importante ang halalan na ito. Kasi po, gaya sa akin, naniniwala po ako sa demokrasya. At naniniwala rin po ako na ang Pilipino, ang mga botante, pwedeng magbago kahit mabigyan sila ng pera. Kung makita nila na wala ng patutunguhan ang bansa natin dahil binibili lang ang kanilang boto, dapat po manindigan ang tao sa kanilang karapatan kung sinong inilagay nila sa balota. Dapat sabihin nila, yung gusto namin, alyansa ba? O yung gusto namin ang Duterte 10. Lalabas yan sa damdamin ng tao paglabas ng computation kung sino manalo. Ito ang challenge. Attorney J.B. Hinlo, number 30 sa balota, hindi mayaman, bago lang yung pangalan ko naririnig, pero tumataas ng tumataas. No? Sa aking pagtatanong, sa mga nag-volunteer na tumulong sa akin, kahit walang pera, ang gusto nila na tulungan si Attorney J.B. Hinlo, una, dahil abogado. Pangalawa, napakaganda po ng aking programa.
Matagal kayo naghanap ng mga dapat niyong tulungan. Tutulungan niyo ba ako? Iluluklok niyo ba ako sa pwesto o pababayaan dahil gusto niyo yung may pera o yung sinasayawan kayo, kinakantahan at inaaktingan? Nasa sa inyo yon. Wala akong magagawa. Kung iba yung pipiliin niyo, babalik ako sa Bacolod. Babalik ako sa pamilya ko. Mawawala ang industrialization. Mawawala ang state-managed farming, state-managed fishing. E di, humingi kayo ng humingi ng ayuda. Yun po. Sa amin naman bilang sa party list, no, isang challenge talaga sa amin yung 1:1 vote. Isang voter and isang boto ng party list. So, nakakatakot talaga din yung yung mga bali-balita na magkakaroon ng dayaan. Pero sana magkaroon tayo ng clean and fair election. And sana mapagbigyan po yung ABP party list. Kasi kami naman po yung sektor na nagre-represent sa totoong nagsiservisyo sa tao. Totoo pong may malasakit at wala pong hinihingi na kapalit. Ang sa amin na lang naman po ngayon is kaya namin gusto na magkaroon ng posisyon sa Kongreso is para mapalakas lang din yung mga voluntaryo natin. Kasi ang hirap ng pinagdadaanan nila. Meron tayong mga voluntaryong bumbero na nasusunugan din. Sila mismo ang nagiging biktima sa pagtulong nila at nahihirapan sila. So, yun lang po yung pinaglalaban din namin sa ABP na hopefully po matulungan po ng mamamayan. Salamat. Sir, sir.